Okay, so ngayon naman magkakalibrate tayo. Ibig sabihin, aalamin natin kung gaano kataas ang level ng bawat pin na nandito. Okay, so ayan ay nilagay ko na sa pangalawang butas. So yun ang pin. Ibig sabihin, ang gagawin nating experiment ganito. Ang experiment na gagawin natin ganito. Ang ating pin ay nilagay ko sa pangalawang butas. Bubuksan ko ang gate valve na yon. Titignan natin kung hanggang saang level titigil yung ating langis. So, by means of this, itong mga pin na to, pwede kong malaman kung gaano karami ang langis na may susupply ng ating automatic oil level regulator. So, ang pagaganahin natin yung isang ito. Etong daanan ng hangin, kung anong gusto kong paganahin, ililipat ko lang doon. So, etong lagayan ng tangke na ito, ng salon na to, ito ngayon ang gagana, itong gate valve na ito. Okay, so yung gate valve na yon, ang malalagyan ay yung ibabaw na portion. So, itong malalagyan. Tignan na level. Yan. Titignan natin kung siya ay mag-i-stagnant dyan. Okay, titignan natin kung yan ay mag-o-overflow. O hanggang dyan lang talaga siya. Okay, so parang tumigil na siya sa lugar na yan. Okay, ganyan ang level kapag ang pin natin ay nakaset up sa pangatlong butas. Okay, pagdating sa pangatlong butas o doon ko nilagay yung pin, tumigil na yung ating langis sa pag-supply. So, para malaman natin na talagang effective yan, so papatayin uli natin yung ating gate valve dito. Isasarado uli natin ito. Isasarado uli. Tapos, babawasan natin yung ating, ayan, nakapull kasi yan. Yung laman ng ating chamber. Babawasan ko to ng langis. Tapos, bubuksan uli natin yung pinaka gate valve. Titingnan natin kung mag-i-stable siya o mag-i-stay uli sa ganung position. Okay, so babawasan ko uli ng langis. Ito yung gagamitin ko. Hiringgilya.
So, ang dami nating nabawas, oh. Okay, so binawasan uli natin yung ating chamber. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, nabawasan na. Ngayon, bubuksan uli natin yung ating pinaka gate valve. Totodo uli natin ito. Hindi lang makita, madilim eh. Ayan. Totodo uli natin ito. Titignan natin na magdidire-diretso siya papunta ron sa ating chamber. Ayan. Todo na yan. Hindi pa. Todo na. Ayan. Wala na talaga. Todo na talaga. Tingnan natin kung matadagdagan yung ating chamber. Kung mag-i-stay siya ron. Nakikita nyo yung lugar na yun. Ayan, oh. Doon siya nadaan. Dahan-dahan siyang nababa ron. Ayan yung langis natin. Dahan-dahang bumubulwak o bumababa. Okay, antayin natin na mag-stable siya sa ganung uling position o sa ganung uling level. Ayan, unti-unti na siyang bumababa. Okay, kung mapapansin ninyo, nag-stop na siya dyan. So, ibig sabihin, yung pangatlong pin na yan ang kasing level nito. Yung laman ng ating chamber na nandito, kasing level na nito yan. Okay, so ngayon, ma-determine ko na kung gaano karaming langis ang gagamitin ko. So, yan ang kanyang total performance. Maximum performance na langis na gusto kong dami. Yan ang maximum. Kung kaunti lang dyan na lang isang gagamitin ko, ibababa ko lang ito. Bababa ko dyan o kaya ibababa rito. Para yung level ng langis dito ma-maintain. Okay, so next, yung isang chamber naman ang pagaganahin natin. Ito naman. Tignan natin kung anong mangyayari. So, ililipat natin itong kuwan na ito. Itong daanan ng hangin. So, tignan nyo pa paano ko gagawin.
Iaangat lang natin tong ano na ito, itong ating tangke. Papatay muna natin yung ating lead valve. Hindi pa pala natin napatay. Okay, so ito naman ang pagaganahin natin. Ililipat natin yung daanan ng hangin. Yan, nasa kabila na siya. So ibig sabihin ang magpa-function, ito naman, itong salo na ito. Then bubuksan ko itong ating gate valve. Lalagay ko sa maximum. Number 3 din ang kanyang setting. Titingnan natin kung magpapantay doon. Okay, so gumagana na ngayon itong ating pangalawang salo. So ang daanan niyan, ito. Ito ang daanan niyan. Manggagaling sa ilalim ang ating langis dyan. Ayan na, lumalabas na. Lalabasan na yan mamaya. Diyan dadaan yung ating langis dito sa butas na ito. So antayin lang natin. Okay, so malapit nang dumaan yan sa kuha natin, sa ating antayin natin dito. Hirap mag-set up, wala kasing cameraman. Yan, antayin natin na dumaan dyan yung langis. Ayan, lumalabas na yung mga langis dyan. So, dyan dyan lumalabas sa pangalawang chamber na yan. Titignan natin kung magpapantay sila. Okay, so dapat hindi siya aapaw dyan. Magiging kasing level lang siya nung unang langis na nag-pinerform natin kanina. Ang gusto kong level niyan, yung halos mapuno lang siya ng kaunti mula sa pinakadulo. Dapat mga less than 5 mm ang itataas niya. Okay, so ayan, umaangat na talaga siya. Dapat hindi siya umapaw sa kabila. Mga less than 5 mm ang gusto kong height ng kanyang langis. Dito mula rito sa ibabaw na ito, sa pangalawang division.
Okay, so far. O yan. Parang tumigil na. Parang hindi na siya dumadaloy. Okay, so ito yung ating daanan ng hangin o lalagyan ng ating pinaka-nozzle. Kaya hindi siya mag-overflow. Kaya safe siya sa lugar na yan. Okay, so yan. Pwede na yan. Umangat pa ng konti. Parang wala na yata. Okay, so ang ating pin nakalagay pa rin sa 3. So ibig sabihin, pagka ang pin ay ilalagay ko sa number 3, ganyan karaming pondo ang maiipon niya na langis sa loob ng ating chamber. So hindi na masyadong madadagdagan dyan. Hanggang ganyan lang yan. Kapag ka nag-aapoy yan, syempre mababawasan yan. Then mag-automatic feed na naman tayo. Mag-automatic feed na naman mula rito sa ating regulator. So ayan, tumigil na siya. Yan ang gusto ko, mga less than 5 mm lang. Hindi na yan mag-overflow. Hindi na yan mag-trespassing sa kabila. Okay, tignan natin anong nangyayari doon sa kabila, doon sa ating salop. So ito yung nangyayari sa ating salop. Madilim lang eh. Yan, nakahalik na o nakasayad na yung ating pinaka daanan ng hangin sa ating langis. Kaya tumigil na siya ron. Okay, so isasarado ko ito, babawasan natin uli yung pinaka gitna na portion. Para walang langis na tumagas. Babawasan natin yun. Kakalibrate natin ito maigi ngayong araw na to. Tingnan natin kung mag-i-stable uli siya mamaya. Pagka binuksan natin yung pangalawang gate valve. Okay, so nabawasan na naman natin yung ating pangalawang chamber o pangalawang division. Bubuksan ko ulit itong ating pinaka-gate valve. Bubuksan ko ulit ito. Pupul ko na. Tingnan natin ang mangyayari doon sa pangalawang division o pangalawang chamber. Yan, unti-unti na namang umaahon yung ating langis. Yan, malapit na naman yan sa target natin. Ang target ko kasi less than 5 millimeters ang height mula dun sa bakal na yan, sa bakal na ito. Hindi dapat siya mag-overflow sa kabila, hindi siya magti-trespassing. Okay, so kaya ganito ang ginawa kong design kasi may time na gusto ko ang pagaganahin ko lang itong lugar lang na ito. Walang laman sa kabila. O kaya ito lang ang may laman, ito naman ay walang laman sa gitna. So vice versa. Okay, so ayan. Parang malapit na sa less than 5 mm.
Okay, so medyo umangat pa ng paunti-unti. Konting-konti na lang ang tinataas niya. Okay, parang tumigil na yata siya. Hanggang dyan na lang talaga ang kanyang level. Okay, so yung level na yan ay para sa pin number 3. So kung gusto kong pababain ang level na ito, ilalagay ko lang yan sa 2. O kaya sa 1. O kaya kung gusto ko pantaasan ng levelasyon ng ating langis, pwede pa ako magawa ng isa pang pin. Itataas ko na lang ulit. Maring doon ako magbutas o dito sa lugar na ito. Okay yan, so stable na yan. So yan ang maximum na dami ng langis na gusto ko. Ma-stable yan, hindi na yan madadagdagan. So tingnan natin yung likuran. Okay, so yun. Nakasayad na yung ating daanan ng hangin sa ibabaw ng ating langis. So sa kabila naman, wala, tahimik na buhay na ito. Hindi na siya nagpa-function kasi yung isa yung pinapagana natin. Yung isang lalagyan ang pinapagana natin. So yun. Wala nang reaction dito. Nakasayad na yung ating daanan ng hangin. Tapos wala na rin bababa rito sa ating pinaka gate valve. Okay, so yan na ang aking pinakabagong experiment ngayon. So success. So nakuha ko na yung levelasyon. So sa number 3 na pin, hanggang doon lang yung levelasyon ng ating langis na kaya, hanggang dyan lang ang maximum na langis na ibibigay niya. Okay, so wala na, hindi na talaga siya naangat pa. Yan ang gusto ko, levelasyon ng langis, hanggang dyan lang talaga. Maximum na, hindi walang trespassing sa kabilaan. So ayan, nakuha ko na ang kanyang tamang levelasyon. Nasa number 3 pin lang pala ang kanyang tamang kalalagyan. Hanggang dyan lang siya sa number 3 na pin na yan. Ito yung pin. Okay, so effective ang ating pagkakalibrate. Okay, so nakita natin kung paano natin ito ikinalibrate. So nakuha ko na kung gaano karami ang aking gustong level ng langis na nasa chamber. Ilalagay ko lang siya sa pin number 3. Yun na ang kanyang maximum performance. Kasi nga ang ating tangke ay adjustable. Pwede itong itaas, pwede ibaba, removable. Okay, so tatakpan ko na ito. Alam ko na yung kanyang pinaka-total performance. I mean sa lagayan na lang sa level lang langis sa maximum level. Okay, so kung ibababa ko siya, ilalagay ko lang siya sa pin number 2 sa butas na pangalawa hanggang sa huli yung pangunang-una pala. Okay, so gumagana na ang ating oil level regulator na tangke. Okay, so eto na yung ating pinaka-finished product. So ang susunod naman dito ay fire test. So tetestingin naman natin ang pinaka-performance nito. So nagawa na natin yung pinaka-chamber, yung ating tangke. Gumagana na yung ating automatic oil regulator. Dalawa yung valve niyan. Yan. Okay, so kakaiba ito. First time sa internet. Okay, so first time sa YouTube. Okay, so nag-calibrate na natin. Madali na yung susunod. Alam ko na kung gaano karaming level pagka nasa number 3 na butas, number 2, saka number 1. So matatansya ko na kung gaano karaming langis ang ilalagay ko sa ating chamber just in case na mag-ooperate na ako nito. So ganun lang ang gawin nyo. Madali lang yan.
So napakasimple ng aking ginawang oil level regulator. Wala nang masyadong maraming kwan. Marami pasikot-sikot. Yan lang, 3 tubo lang ang nakalagay. 2 para sa langis, 1 sa hangin. Okay, so nakita nyo naman yung performance kanina. Okay, so hanggang dito na lamang uli. Maraming salamat sa pagsama. Sana may makuha ko yung idea sa mga ginagawa ko na ito. So ang next step, total performance naman ng gagamitin natin. Pagaganahin ko na ito, ibig sabihin, sisindihan na natin ito. Huwag kayong mag-alala kasi yung mga nozzle na ilalagay ko rito ay naka-ready na. Una ko pang ginawa yung mga nozzle noon pa. Kaya ililipat ko na lang dito yon. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may nakuha kayong idea paano magawa ng ganitong mga use oil kalan na merong automatic oil level regulator para natatansya na ninyo kung gaano karami langis ang ilalagay ninyo sa chamber. Yung constant o yung constant nga yung laging nasa eksaktong liberation. Kasi pagka hindi constant ang ating supply ng langis, nagbabago ang operasyon ng ating kalan de mantika. Maaring pagka nasobrahan, sobra yung lakas ng apoy. Pagka na lumita man ang supply ng fuel o kumonti ang supply ng langis, ihina naman ang apoy. So unlike na mayroon tayong oil level regulator, mamimaintain na natin yung pinaka-maximum performance na gusto natin sa ating langis. So hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa kasama. Thank you so much sa mga bagong subscribers. Saka sa mga dati na rin. Until then. Thank you.